Magandang umaga sa inyong lahat. Itutuloy ulit natin yung ating pinag-aaralan about sa ministerial ethics and excellence. Ang Panginoon ay hindi nagbabago yung kanyang, hindi nagbabago yung kanyang business. At ang business ng Diyos ay patuloy na babaguhin niya ang tao. Patuloy na babaguhin niya yung mga, lalo na sa mga anak niya. So God is in the business of changing hearts. At kapag ang puso ng isang tao ay nababago, magre-reflect yon sa kanyang pag-uugali. Alangan naman na binabago ng Diyos ang puso ng isang tao ay walang nagbabago sa kanyang ugali. Nagmumula sa ating puso yung pagbabago. Kapag binago ng Diyos ang ating puso, bibigyan niya tayo, pag nag-start yun nung tinanggap natin si Lord. No? Tinanggap natin si Lord, naging bagong nilalang tayo. Naging new creation tayo base sa 2 Corinthians 5:17. Then, kaya tayo naging bagong nilalang kasi inimpart niya yung kanyang buhay sa ating puso, sa ating espiritu. Yung life na ito, it is the Zoe life of God. It is the God kind of life. And then ang life na ito, yung new life na ito, ay i-cultivate natin sa pamamagitan ng pagpapakain nito ng Word of God, pag-spend time sa kanyang presensya, at mga iba pang mga spiritual activities na dapat ginagawa ng isang believer para siya ay mag-grow. Ngayon, kapag ginawa natin yon, yung ating mind ay nare-renew. So pag na-renew na yung mind, dahil yung heart ay kinultivate through the Word of God and prayer and other spiritual activities, na nakukultivate yung new life, nare-renew ang mind, then magre-reflect ito sa ating mga actions. Kaya magbabagong buhay talaga ang isang tao kapag yung kanyang puso ay nakukultivate, yung new life na nasa kanya nakukultivate. Ang magiging resulta is marirenew ang mind, then magbabago rin ang kanyang mga gawa sa buhay. Magkakasama yon. Legally, tayo ay pinabanal na. But actually, hindi tayo nagiging buhay na patotoo. Hindi tayo nagiging banal legally. Actually. Kagaya ng example ko sa inyo, di ba, na pwede kang maging wife sa isang lalaki, pero hindi ibig sabihin na ikaw ay legal wife. No? Pwede kang mag-function as yung tunay na asawa. Pero it doesn't mean that you are a legal wife kung hindi kayo kasal. On the other hand, kahit legal wife ka, hindi ibig sabihin na legal wife ka, nagpa-function ka na ng bilang tunay na asawa. Hindi. Maraming ganon. Maraming nagpa-function bilang wife sa kanilang asawa, pero hindi sila legal. Actual lang. No? Actual, siya ay nagpa-function as a wife. But in legal, hindi siya legal. So marami ding legal na wife, pero hindi sila nagpa-function actually as a wife. Pero ito dapat magkasama to. Maging legal na banal, legal na righteous by accepting the Lord Jesus Christ, then isa pamuhay from the inside out para legally and actually tayo ay matuwid. At makikita mo kung ano ang magiging good results nito. So ngayon, once na nalaman mo na, once na ito ay dumating na sa iyong sariling pag-iisip, tulad ng sinabi ng Biblia doon sa prodigal son, when he came to his senses. When he came to his senses. Kapag nangyari na sa yon, kapag ikaw ay dumating na doon sa point na yon, no, na nagising ka na, nalaman mo na, na-realize mo, naging aware ka na ganun pala, na ikaw ay nais baguhin ng Diyos from the inside out. Kung nalaman mo na yon, na nais kang baguhin ng Diyos from the inside out, gumagawa na siya on the inside of you, and then ngayon gumagawa siya papalabas.
So yan ang business ng Lord. From the inside out, binabago niya ang tao. From glory to glory. Hindi siya instantly dahil it takes time to train yung ating pagkatao. Walang problema sa puso Walang problema sa puso. Kasi, o sa espiritu natin, no? Kasi binago ito instantly ng Lord. Pero yung process ng pagbabagong ito ay lalabas, yan ay medyo may katagalan. Kasi involved na dyan talaga yung will and emotion natin dahil sa mindset natin. Dahil sa kung ano yung mga inalaw natin na maging kagawian natin. Yung inalaw natin na maging behavior natin. Dapat na-realize mo yon. Ano yung mga inadapt mong naging behavior mo? Dahil magkakaiba tayo ng behavior. Kaya nga magkakaiba tayo ng growth. Magkakaiba tayo ng maturity. At ang laki ng kinalaman ng ating nakaraan sa ating pagmamatured. Sa ating spiritual growth, mental growth, at sa mga ibang area pa, hindi tayo nagkakaparehas ng speed patungo sa maturity dahil sa hindi tayo pare-parehas ng naging behavior, hindi tayo naging pare-parehas ng mindset, at hindi pare-parehas yung ginugugol natin sa Word of God at sa prayer. Kaya hindi pare-parehas yung bilis ng paglago ng bawat isa sa atin. May mga iba, ang mga iba sobrang dilim ng kanilang buhay dati, pero dahil sa sobrang pagkauhaw sa salita ng Diyos at sa prayer, sa presence of God, uhaw na uhaw sila, mabilis yung pagbabagong buhay nila. Mayroon namang hindi naman gaanong namuhay sa sanlibutan, pero hanggang ngayon baby pa rin kasi hindi nagbabasa ng Biblia, o dati nagbabasa pero itinigil. Tandaan po niyo, kapag itinigil mo na yung pagbabasa mo ng Biblia, itinigil mo na yung pakikinig ng Word of God, itinigil mo na yung pag-worship mo, na hinayaan mong malamig na yung yung kauhawan mo sa Lord. Akala mo hindi nababawasan yung maturity mo. Nababawasan yun, nare-reduce yun to zero. Nangyari yan sa 1 Corinthians. Sabi niya, kailangan ko kayong pakainin ulit ng spiritual milk. Hindi ko na kayo mapakain ng matigas. Kailangan kong bumalik sa dati. O doon din sa Hebrews. Hindi na kailangan dapat ibalik pa sa elementary. Pero kailangan nila ulit. Bumabalik sa pagka-immature ang isang believer kapag nag-stop na siyang lumago. Kasi when you stop growing, you stop or you start dying. Kasi pag huminto na yung pag-angat ng iyong spiritual life, huminto, akala mo mag-i-stay siya doon. Hindi. Bumabalik yan sa dati. Kaya kapag wala na yung Bible study mo, wala na yung prayer mo, ay bumabalik yung mga dati mong ginagawa. Ang temptation, nagkakaroon siya ng lakas sa buhay ng isang Kristiyano na hindi siya nagbabasa ng Biblia, hindi siya nananalangin, hindi na niya ginagawa yung mga spiritual activities na ginagawa niya upang siya ay maging matibay sa kanyang pananampalataya at relasyon sa Lord. Okay? Ngayon, kapag nalaman mo na yun, na talagang ang business ng Diyos is to change us from inside out, from glory to glory, hindi niya pinipilit yung isang tao, hinihintay niya yung will ng isang tao. Then kapag siya ay willfully na tanggapin yung pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay, then the grace of God ay mas lalo niyang mararanasan. Okay. So kapag ikaw ay kinakausap na ng Espiritu Santo, laging inihahayag sa iyo ang kanyang ginagawa na sa pamagitan, minsan sa pamagitan ng pinapanood mo, dahil hindi mo matanggal-tanggal yung mga pinapanood mo, nangungusap ang Diyos sa iyo habang ikaw ay nanonood, at yung mga dati mong ini-enjoy ay parang biglang wala nang dating sa iyo. Kasi ang Lord pinaparealize sa iyo, you need to grow up. You need to grow up. You need to change. You need to change your mindset. You need to change your behavior. You need to change your action. Dahil yung action mo, yung panlabas na ginagawa mo, dapat mag-fit siya sa iyong identity on the inside. Sa iyong personality on the inside.
Kailangan siya mag-fit. Ayan. Do not resist the workings of the Holy Spirit in your life. And one of His working is to change you day by day, from glory to glory. Every day, the Holy Spirit is so busy doing His best to lead your life to maturity, become like Christ, change your behavior, change your action. Every day, ginagawa ng Holy Spirit yan sa atin. Pero minsan nagre-resist tayo. Nagre-refuse tayo sa ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Kaya minsan nararamdaman ninyo yung nararamdaman ng Holy Spirit. Nalulungkot or nasasaktan or nasasaktan. Dahil sabi ng Bible, do not grieve the Holy Spirit. So meron siyang emotion. Nasasaktan siya. Nasasaktan siya every time na nililid ka niya pero binabaliwala mo siya. Ang tao, kapag mahal ka niya, meron siyang ine-expect sa'yo. Kahit na hindi niya sasabihin sa'yo, meron siyang ine-expect sa'yo. No? At hindi nangyari yung expectation niya sa'yo. Nasasaktan yan kahit hindi niya sinasabi sa'yo. Kasi nagmamahal siya sa'yo. Kaya nasasaktan siya pag hindi nangyayari sa buhay mo yung sa inaakala niya na ito ay ikabubuti mo. Kaya ang Holy Spirit ay nasasaktan, at kapag nasasaktan ng Holy Spirit, ipinaparamdam niya rin sa'yo yun para ma-realize mo na hindi siya masaya doon sa ginagawa mo. Nalulungkot siya doon sa ginagawa mo. Nalulungkot siya pag hindi ka nag-grow. Nalulungkot siya pag walang maturity nagaganap sa buhay mo. Dahil hindi niya ma-reveal sa'yo ng tuluyan yung pinapagawa ng Lord sa'yo. Nakakahat lang, alam sa totoo lang, yung hindi mo pagbabagong buhay, yung mga hindi mo pagbabagong ugali, nakakahad lang yan sa fulfillment ng God's plan sa buhay mo. Kahit isipin mo na lang na maganap yung plano ng Diyos sa buhay mo. Isipin mo na maganap man yung plano ng Diyos sa buhay mo nang hindi ka nagbagong buhay. Ano ang magiging epekto sa sanlibutan at sa mga taong, sa mga Kristiyanong nakakakilala sa iyo? Ano sa palagay mo ang magiging epekto ng iyong pagka-Kristiyano at ng iyong pagka-ministro kung hindi ka magbabagong buhay, kung hindi magbabago ang pag-uugali mo, kung hindi magbabago yung pagkatao mo sa labas? Anong magiging epekto ng lahat ng pinagpaguran mo sa ministry? Nakita ko sa Facebook lang ng mga nakaraan, yung kinikwento ko sa inyong minister. So ito ang ginagawa nila. Yung workout nila na ang kanyang pangalan ay mawala na doon sa organization na yon. Ni-workout nila kasi yung ministry nakapangalan sa pangalan niya. Yung bagong CEO ng ministry na yon at ang mga board of directors, sila ay nagpa-file ngayon legally para tuluyan ng mabura ang pangalan ng minister na ito sa ministring pinagpaguran niya ng buong buhay niya. Umabot siya ng 70 plus para establish yung ministry na yon. Pero anong naging epekto? Naging siya mismo. Palagay nyo, yung kanyang asawa at ang kanyang anak sa time na ito, hindi nasasaktan? O sa palagay nyo, nung siya buhay pa, habang ginagawa niya yung kanyang mga maling behavior, palagay niyo hindi siya kinakausap ng Holy Spirit? Palagay niyo hindi siya kinakausap? Palagay niyo hindi inihahayag ng Holy Spirit sa kanya na mali yung ginagawa niya at yung magiging epekto niya in the future? Palagay niyo hindi yung sinabi ng Lord sa kanya? Sinabi na ng Lord sa kanya yun kasi everyday God is changing us from glory to glory. Pero anong ginawa niya? Ano ang naging, sa palagay niyo, ano ang naging reaction niya sa pangungusap ng Holy Spirit sa kanya? Ayun, yung assumption ko, I believe mataas ang porsyento na yun ang kanyang naging reaction sa lahat ng pangungusap ng Holy Spirit sa kanya. Ang naging reaction niya, nag-refuse siya na tumalima sa inihahayag ng Holy Spirit sa kanya. Kaya ang naging epekto ngayon ay ganon. Do not refuse when the Holy Spirit is doing a work in your life. At kung sinabi kong doing a work in your life, hindi
Hindi yung nararamdaman mong parang binubuhusan ka ng malamig na tubig. Hindi gano'n ang ibig sabihin. Hindi yung nararamdaman mong parang may apoy sa batok mo. Hindi yung makontrol ang pakiramdam mo, nanginginig kang ganyan, tapos nag-speak in other tongues ka. Hindi yun ang tinutukoy ko. Yan, part yan ng kanyang pag-prepare sa'yo. Part yan ng kanyang pag-restore sa'yo. Sometimes you can't control it physically. Pero hindi yun dapat ang pinakasentro ng lahat ng ginagawa ng Holy Spirit sa buhay mo. Dahil kung yun lang ang ginagawa niya, tatanda ka na ang pag-uugali mo ang pangit. Tatanda kang nakakaranas ng panginig sa kanyang presensya. Tatanda ka na iyak ng iyak sa kanyang presensya, na parang binubusan ka lagi ng malamig na tubig at enjoy na enjoy mo yung feelings na yun at iyak ka na iyak, sigaw ka ng sigaw. Tatanda kang ganon na masama ang ugali. Tatanda kang ganon na napupuspos ka lagi ng banal na espiritu ayon sa pagkakaalam mo, pero hindi ka marunong makitungo sa kapwa mo. Tatanda kang ganon na nararanasan mo ang presensya ng Diyos. Kung yun ang paniniwala mong presensya ng Diyos yun, tatanda kang ganon na nararanasan mo yun, meron ka laging spiritual experience na nagre-reflect sa physical aspect ng buhay mo, pero yung buhay mo na makikita ng mga tao ni hindi man lang nakita si Kristo. Na ang daming nasasaktan sa kapaligiran mo. Yung family members mo mismo masasaktan sa kabila ng iyong pagdanas ng panginginig sa presensya ng Diyos. Palayans ka ng palayans kung may naglilayans para maranasan mo na ikaw ay tinatouch ng Lord, pero yung buhay mo wala siyang natatouch. Kasi nakakasakit ka sa mga wrong behavior mo. Ganyan ba ang plano ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya? Ganyan ba ang plano ng Diyos sa buhay ng isang minister? Palagay nyo, yan ba talagang plano ng Holy Spirit sa buhay ng isang minister? Hampasin ng isang anointed na tao, hampasin ng jacket, babagsak, ipapatayong muli, iihipan ng anointed breath, iiyak, manginginig, mangingisay, tapos nakaka-offend. Yan ba? Kung nasa tamang senses ang isang tao, kung nasa tamang pag-iisip ang isang tao, yan ba ang plano ng Diyos sa palagay ninyo? Ang ibalibag ka ng isang preacher na anointed, umiyak ka ng halos magdamag o halos magdadalawang oras kang nakahiga na umiiyak na kung ano-anong mga physical expression na nakikita sa'yo dahil sinasabi mong puspos ka ng banal na espiritu. Tapos mananakit ka ng kapwa mo, sasaktan mo ang damdamin ng ibang tao, hindi ka marunong tumupad sa commitment mo. Yan ba? Kasi kung yan lang, sa inyo na yan sinasabi niyong pagkapuspos. Dahil para sa akin, hindi yun ang katapusan ng lahat ng pagkilos ng banal na espiritu. Simula lamang yun. Pero hindi nagtatapos doon sa pag-iyak lang at pangingisay lang. Kailangan mo nangingisay ka sa church. Paglabas mo sa church, naranakit ka. Kung ano-anong mga nakita sa yung physical manifestation at sinasabi mo, pinupuspos ka ng banal na espiritu. Tapos yung pakikitungo mo sa mga tao, sa loob ng pamilya, sa trabaho, sa kapitbahay. Abi, parang ikaw si Herodes minsan. Pero kung nasa loob ka ng church, para kang si Kristo. Paglabas mo, parang kang si Herodes. Ganun ba? Ganun ba ang plano ng Diyos? Kasi kung ganun, nagiging ipokrito tayo. Pero madalas ganun nangyayari, di ba? Kaya sasabihin ko sa inyo, when the Holy Spirit begins to do a work in your life, do not resist. Do not refuse. Let Him do it. Hayaan nyo na yan kung anong pagkakakilala ng ibang tao sa inyo noon. Tapos na yon. Kasi may mga taong ganoon, akala niya kung sino ka last 5 or 10 years. Akala niya kung sino ka, yun ka pa rin hanggang ngayon. Pero sa totoo lang, maraming ganon. 5 years, 10 years, ganon pa rin sila hanggang ngayon. 20 years, lumipas, ganon pa rin sila hanggang ngayon. Kaya sasabihin ko sa inyo, hindi na ako kagaya ng dati.
nung ako'y nakakausap nyo dyan nung wala pang pandemic. Bakit? Because every day, God is changing my life. Pag nagkausap tayo ulit, interviewin mo ako, ang dami kang hindi na alam sa aking pagkatao ngayon. Dapat ganun. Hindi yung pag nagkwentuhan tayo, magkikwentuhan tayo kung paano ka bumagsak, kung paano ka nilayans ni ganito, ni ganyan, kung paano ka nangisay nung ikaw ay tinuro lang ng isang preacher. Alam niyo sa akin, sa totoo lang, hindi na ako mahanap ng ganyan ngayon. Hindi na ako mahanap ng mga ganong experience ngayon. Kung nangyari, okay. Kung hindi nangyari, okay din. Bakit? Because every day, meron akong communion sa Holy Spirit at alam ko kung paano mapuspos ng banal na Espiritu. At alam ko kung ano yung ginagawa niya sa buhay ko at kung saan niya ako dinadala. Yan ang importante. Mas importante yon kaysa sa pangingisay at pagsigaw-sigaw magpag-iyak-iyak mo. Minsan doon tayo nakapokus lagi sa mga karanasan na ganon. Pero yung daily na ginagawa ng Lord sa atin, hindi natin nabibigyan ng pansin. God is changing us from glory to glory every day and for the rest of your life. He will change you every day. Kung ilang pang taon niya titira sa buhay mo, hindi nagbabago ang kanyang purpose sa buhay mo, that He wants you to become like Christ, in the image of Christ. He wants to transform your life in the image of Christ. Kahit nasabihin mong ilang buwan na lamang ang buhay mo dito sa mundo, yung ilang buwan na yon ng buhay mo, gugugulin yun ng banal na Espiritu to transform your life in the image of Christ. Magaganap yun ng mabilis, depende sa kung paano mo ito tinitake. That's why do not refuse sa ginagawa ng Holy Spirit. Kasi ganito ang sinabi ng Isaiah 45. Isaiah 45, sabi niya, verse 9. Isaiah 45 verse 9. What sorrow awaits those who argue with their Creator? Does a clay pot argue with its maker? Does the clay dispute with the one who shapes it, saying, "Stop, you're doing it wrong"? Does the pot exclaim, "How clumsy can you be"? Yan. Tuloy niyo pang basahin kung meron kayong time. So, anong tinutukoy ng verse na aking binasa sa inyo? Ang Diyos, para siyang potter, magpapalayok. Tayo, yung parang putik, na ang isang potter, yung gumagawa ng palayok, wala doon sa palayok ang kontrol kung ano ang kanyang kalalabasan. Ang kontrol kung ano ang magiging outcome ng putik ay nandoon sa potter. At dito, sa binasa natin, para akong putik, sabi na Isaiah, ikaw yung magpapalayok. So, ikaw ang nag-shape sa buhay ko. So, God, through the Holy Spirit, He is shaping our life to be transformed in the image of Christ. Yan ang kanyang ginagawa. Yan ang product na nasa isip niya. Kasi ang potter, meron ng naka-establish sa isip niya kung anong klaseng design yung gagawin niya doon sa palayok. Even before na mag-start siya sa paggawa, meron na siyang nasa isip kung anong design ng kanyang gagawin. Meron na siyang naisip na design kung ano ang kalalabasan doon sa putik na imamasa niya. Bago ka pa naipanganak dito sa lupa, meron ng plano ang Diyos sa'yo, and that is for you to be conformed in the image of Christ, na sinabi ng Romans chapter 8. Even before the foundation of the world, meron na siyang pre-planned sa buhay mo, and that is for you to be transformed in the image of Christ. Okay? So do not refuse. Kailan may hindi nagko-complain ang putik sa palayok na nag-shape sa kanya, hindi magagawa yan ng putik. Wala siyang karapatan. Na ituring mo na parang ikaw yung putik na sinishape, nire-reshape kung kailangan. Karamihan sa atin kailangan ng reshaping kasi na-shape na tayo ng sanlibutan. Na-shape na tayo ng buhay sa mundong ito. Na-capture na ng sistema ng mundong ito. Yung ating pag-iisip, kaya yung behavior natin ay naging parang behavior ng sanlibutan. So, God is reshaping our life. He is reshaping us.
pinipilit niya na ma-reshape tayo. Sinabi kong pinipilit, hindi pinipwersa kanya, hindi. He's doing everything para ikaw ay tumalima sa kanyang ginagawa sa buhay mo. To reshape you and become transformed in the image of Christ. Okay? Kasi pag na-transform ka in the image of Christ, then everything will follow. Yung kung paano kang makitungo sa tao, kung paano ka mag-present ng gospel, kung paano ka humarap sa kahit sino, susunod yon. Madali na lang yon na baguhin sa atin once na na-transform na yung ating pagkatao in the image of Christ. Kahit pilitin mo na ayusin ang pakikitungo mo sa kapwa mo, kahit pilitin mo yon, no? Kahit pilitin mong gawin yon, mahirap hanggat hindi ka pa nare-reshape in the image of Christ. O, hindi mo pwedeng pilitin isang tao na ayusin, baguhin ang kanyang pakikitungo sa kapwa niya hanggat hindi siya natatransform in the image of Christ. Yan. I-assume ko na transform na tayo in the image of Christ. Okay, I will assume that. At sana nga, kasi gagraduate na kayo. Yung 2 years kang nasa Rhema, hindi ka pa na-transform. Ilang taon ang kailangan mo sa Rhema? Kailangan mo 2 years ka sa Rhema? Kulang pa ba yun? Grabing reshaping naman lang. Yan, kung sa 2 taon hindi ka pa nare-reshape in the image of Christ. Pero hahamunin ko kayo. Kung ako sa inyo, alam ko sa akin sarili, hindi pa ako nare-reshape in the image of Christ. 2 lang pagpipilian ko para mangyari yun sa buhay ko. Mag-i-enroll ako ulit o di kaya magde-decide ako talaga na sa pagdating ko sa bahay, babalikan ko lahat ng notes ko, aaralin kong muli para lang ma-reshape ako in the image of Christ, para hindi nakakahiya na galing ako ng Rhema, hindi wala man lang pagbabago sa aking buhay. O kung mayroon man, kakaunti. Yung 2 years kang nasa Rhema, dapat paglabas mo, reshape ka in the image of Christ. O, kaya, hinahamon ko kayo, may ilang buwan pa kayo. O, 1 buwan at mahigit. Yung 1 buwan at mahigit, lumapit kayo ng buong puso sa Panginoon para magawa niya sa loob lamang ng 1 buwan yung dapat nagawa niya sa inyo sa loob ng 2 taon. Okay, ngayon, excuse me. Let's say ikaw ay na-transform na in the image of Christ. So hindi na mabigat sa iyo yung sasabihin ko dahil transform ka na in the image of Christ. Kaya ang isang believer, kapag na-transform yan in the image of Christ, isa sa mga ebidensya o isa sa mga magiging bunga niya, hindi magtatagal, magiging bunga niya ito. No? Matututo siyang ayusin ang kanyang pananalita. Kung paano siya makipag-usap sa tao. Isa yan sa mga magiging bunga ng isang believer na na-transform in the image of Christ. Maiiba yung kanyang tinatawag na communication skills. Kung dati pag nakipag-usap siya sa kanyang kapwa ay masyado siyang mahangin. Pag na-transform ang isang believer in the image of Christ, mag-iiba yun na style niya sa kanyang kapwa. Pansin niyo yun, may mga tao pag nagsalita mahangin. Dami ang pastor, mahangin eh. Karamihan sa mga lay ministers, bigyan mo ng specific task sa church. Tapos napupuri siya sa job na yon. Lumalaki yung ulo. Pag nakausap mo, halata. Ramdam mo na pinapahalata niyang mas magaling siya mag-gitara kaysa sa'yo. Mas magaling siyang kumanta kaysa sa'yo. Mas maganda ang church nila kaysa sa'yo. Mararamdaman mo yan. Ang daming mga mananampalataya, ang lalaki ng ulo. Ang yayabang. Ang daming hangin pero hindi naman nila naibubuga. Kung maibuga man nila, lampas doon sa kanilang pagkatao talaga. Konting buga lang, bagyo na. Okay. Lilinawin ko, iba yung mahangin sa may talagang binubuga. May mga talagang taong may binubuga pero hindi sila bukal, hindi sila mapagsalita. Pero may binubuga yan. Pag nag-perform na yan, may binubuga.
Ang daming mga mababait, tahimik na mga believer. Pero pakantahin mo yan sa pulpito, dadalo yung Espiritu Santo. Kumpara doon sa mga mayayabang, pinagdamit lang ni pastor ng formal, akala mo kung sino nang umasta. Tumaas ang kanyang mundo, akala mo napakagaling na song leader, akala mo napakagaling na musician. Pero pag nag-perform, wala namang anointing. Pag kumanta, wala namang anointing. Ang ganda nga ng boses, hindi naman siya anointed. Kumpara doon sa mga tahimik lang, pag sila nag-perform, talagang feeling mo bumaba ang langit. O saan ka doon? Sa mahangin, na wala namang ibubuga? O doon sa tahimik, pero may binubuga? Kaya make sure na kapag kausap mo yung isang tao, make sure na huwag kang umastang mas magaling ka kasi sa kanya kasi hindi mo alam yung tinatago-tago niyang angking anointing. Baka masyado kang mayabang magsalita sa kanya, mas anointed pala siya kaysa sa'yo. Parang sa mga ibang tao, di ba? Pag nagsalita sila, akala mo ang yaman-yaman. Ipaparamdam niya parang ang yaman-yaman. Yung kausap niya pala, mas mayaman kaysa sa kanya. O i-apply mo yun sa spiritual. I-apply mo yun sa anointing. Pag nagsalita, akala mo anointed. Yung kausap niya pala, mas anointed. Kaya kung ikaw talaga na-reshape na in the image of Christ, isa sa magiging bunga, maaayos yung pananalita mo. Maaayos yung kung paano ka makipag-usap sa isang tao. Paano ka ba makitungo sa kapwa mo? Paano ka ba makipag-usap? Pagdating sa conversation, paano ka ba makipag-usap? Kasi napapansin ko, ito mga pastor to hindi ka patapos na nagsasalita, sumasabat na. Kung unbeliever yung kausap mo, palagay mo, maniniwala siya sa faith mo? Na hindi pa siya tapos magsalita, sumasabat ka na. At halata minsan na yung kanilang pananalita nagmamagaling. Parang pinapakita niya na mas marami siyang alam kaysa doon sa kausap niya. Alam niyo, isa sa mga skills, conversational skills, isa sa mga mahalagang hakbang sa conversational skills, kung gusto niyo ma-develop ang inyong conversational skills, isa sa mga napakalagang i-develop mo ay yung listening skills mo. Dahil base sa pag-aaral, may scientific studies siya na mas effective ang conversation kapag yung kasama sa pag-uusap ay marunong makinig. Kaya ang conversational skills, hindi yung kung paano ka magsalita. Hindi kung paano ka kagaling magsalita, kundi kung paano ka kagaling makinig. Nakakapagtaka, maraming mga pastor na meron na nga kalayaang mag-preach sa pulpito na hindi na didistract. Siya na nga lahat ang napapakinggan pagdating ng preaching niya at pagtuturo niya. Minsan umaabot pa ng 2 oras. Hindi na nga siya na-disturb. Pagdating pa sa conversation ninyo, siya pa ang bida. Hindi pa nga tapos yung nagpapa-counsel, nagsasalita na. Hindi pa nga niya na napipicture lahat ng pangyayari, nagsasalita na. So hindi tuloy maikwento-kwento ng kausap niya yung mga dapat niyang sabihin kasi hindi pa pagod si pastor nag-preach. Tinuloy pa niya nung ikaw ay kausap niya. Kahit nonsense na yung sinasabi sa'yo, kaya tumigil. Ang mga ito ay walang listening skills. Hindi na-develop yung kanilang pakikinig. Alam niyo, sa totoo lang, ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Once na ikaw ay salita ng salita, nahuhuli ka sa iyong sariling bibig. Ang isda, nahuhuli sa bibig. Hindi naman lahat, pero yun ay kasabihan na para mahuli mo kung ano ang tinatago-tago ng isang tao, para makita mo ang loob ng tao, makinig ka sa sinasabi ng tao. Ng isang tao. Yung isang tao, gusto mong makilala yan, pakinggan mo lang ng pakinggan kanya sinasabi. Lalabas sa kanya yung nasa loob niya. Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Kung kayo nililigawan sa mga babae, kung kayo nililigawan ng iyong manliligaw, hayaan niyo magsalita na magsalita. Pero every word na binibitawan niya, pag-aralan mo. Pag kayo ay nag-chat, sige, hayaan mo mag-chat na mag-chat. Hayaan mo mag-send na mag-send. Hayaan mo kulitin kanya ng kulitin at every word ng kanyang pinapadalang mensahe, every word at every sentence, pag-aralan mong mabuti. Mahuhuli mo yan kung ano talagang pagkatao niya. Sa mga lalaki, ganun din. Hayaan niyo
mag-chat na mag-chat yung mga nililigawan ninyo at pag-aralan nyo lahat ng mga chinachat niya, alam mo na, malalaman mo. Hindi mo kailangan maging NBI agent. Hindi mo kailangan magpa-imbestiga para malaman mo. Pag-aralan mo lang makinig at pag-aralan mo kung paano ang ibig sabihin niya doon sa kanyang mga sinisend sa'yo. At tanggapin mo ang katotohanan na ganun nga. Dahil hindi pwedeng laging ganon ang magiging bukang bibig niya kung hindi talaga ganon ang nasa loob ng puso niya. Kapag napapadalas na ang isang bagay na sinasabi niya sa iyo, abay talagang yan, siya yun. Okay, so hindi mahirap tanggapin itong sinasabi ko sa inyo kung transformed na kayo in the image of Christ. Mahirap talaga tanggapin ito kapag hindi ka pa transformed in the image of Christ. Magre-rebelde kayo sa sinasabi ko. Magrarason kayo sa sinasabi ko, magpapalusot kayo kung talagang hindi pa kayo transform. Pero sabihin ko sa inyo, ikabubuti mo itong sinasabi ko sa iyo. Ikabubuti ng buhay mo, ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa iyo at mga mahal mo sa buhay, ikabubuti ng iyong ministry, yung sinasabi ko sa iyo. Pag hindi ka tumalima dito sa sinasabi ko, problema mo ito, magkikreate ng maraming problema ito. Problema mo sa love life mo, problema mo sa family life mo, sa marriage life mo, problema mo sa trabaho mo, problema mo sa ministry mo kapag hindi mo dinevelop itong sinasabi ko sa iyo. Ang isang tunay na mananampalataya, lalo na kung minister, dapat marunong siyang makipag-usap sa kanyang kapwa. Kailangan ay maayos siyang manalita. Hindi yung mabulaklak na pananalita, kundi yung kung paano siya nakikitungo sa kanyang kausap. Paano mo tinitreat ang kausap mo? Palagay mo, pagkasama mo yung mahal mo sa buhay, naipapada mo ba talaga ang pagmamahal sa kanya habang nag-uusap kayo, cellphone ang tinitingnan mo? May mga napapansin ako na nakaharap sa cellphone pero attentive yung kanilang tenga. Pero iba pa rin yung itatabi mo, yung cellphone mo pagkausap mo siya. Kung papasok kayo sa office of the mayor at kinakausap kayo ng mayor, kahit na hindi importante yung sinasabi ni mayor, haharap ba kayo sa kanya na nakatingin sa cellphone nyo? Hindi, di ba? Bakit? Kasi mayroon kayong respeto sa kanya dahil mayor siya. So, ang foundation nun, walang cellphone sa harapan mo because of respect. Pag naglagay ka ng cellphone sa harapan mo, pagpapakita ito ng kawalan ng respeto. Kahit na hindi ka talaga nakapokus dun sa cellphone, yung ipakita mo lang nakausap sa mayor tapos may cellphone ng ganyan, maliban lang siguro kung nasa labas kayo. Naglalakad kayo, gano'n. Pero kung nasa office of the mayor, kausap mo siya, alangan na nagsiselfone ka habang kausap mo siya. Pagpapakita yun ng kawalan ng respeto. Alam mo ba na yung mga kasama mo sa bahay, yung mga mahal mo sa buhay, yung jowa mo, alam mo bang ramdam na nila na wala kang respeto sa kanya dahil pagkausap mo siya, cellphone na nasa harapan mo. At nararamdaman nilang mas mahalaga yung cellphone mo kaysa sa kanila. Ito sa pakikipag-usap sa tao. Una, itong lagay niyo sa isip niyo pagkausap mo ang isang tao. So ito'y proper ethics na kailangan ma-develop sa maraming pastor at sa mga magiging pastor, magiging minister. Walang ethics kasi pagdating sa pakikipag-usap sa tao. Una, pagkausap mo ang isang tao, huwag mayabang ang dating. May mga naging behavior na nila na pag magsalita mayabang. Meron nga akong 20 church member namin dati. Yung magulang ng mga batang ito, sina-obserbahan ko sila mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda nila. Kung isipin na ganoon ako katanda kasi maaga ako nag-start sa ministry. So ang mga batang ito, nakita ko, iba ang kanilang behavior sa mga ibang bata pag tinuturuan ko sila sa yung DBVS. Pag tinuturuan ko sila, iba talagang behavior nila pagdating sa mga ibang bata. As in, sobrang yabang. May mga batang ganun. As in, ang sobrang yabang talaga.
Yung pag-upo nila habang tinuturuan mo sila, yung tono ng kanilang pananalita. Kung kung hindi mo lang iniisip na minister ka, masasapak mo na talaga eh. Kasi paano sila sumagot? Naku, maaalala mo yung buhay mo ng unbeliever ka. Bata yun, tapos sasagutin ka ng ganon. O, ngayon, hanggang sa binisita ko yung mga magulang nila. Kasi dapat ganun, pag nasa children ministry ka, kukonect ka sa magulang nila. Huwag yung mga bata lang. No? So, kumukonect ako sa mga magulang nila. Pagpasok ko sa bahay nila, abay, grabe pala yung tatay. Kung yung mga anak, bagyo kung magsalita. Eto, hurricane ito. Yung signal number 3, yung anak. Eto, matindi. Naghalong tornado at hurricane. Parang gusto ko nang umalis kaagad. Grabe, hiyabang ng kanyang tatay. Wala naman siyang maiayabang. Totoo. Iinis siya pag down sa tao. Wala naman siyang maiayabang talaga. Pero grabing magsalita. Sa salita, yung yabang nila sa salita, grabe. At saka yung style ng pananalita. And then, nakilala ko yung nanay, abay, may konti din. May konting yabang din. So, hindi na ako magtataka ngayon kung bakit yung mga anak ay sobrang yabang. So, anong nangyari? Tuloy-tuloy ang pag-attend ng mga magkakapatid na ito hanggang sa isa na lang ang natira. Dahil, syempre, hindi sila makapagyabang sa akin. Dahil, babanatan ko na ng Word of God. Nung una, hinayaan ko. Pero habang tumatagal, syempre, Word of God na ibabanat mo. So, sumuko yung isa, yung panganay nila, na lalaki. So, hindi na nag-attend. Nagkapamilya na yun. Yung hindi na umattend. Nagkapamilya, abay dire-diretso yung anak niya, hanggang sa sila na rin ulit, yung aking tinuturuan sa DBBS. Ganun ulit. Ganun ulit. Yung isang babae na ang yabang din, nagkaanak, na hindi na umaattend. No? Yung nagkaanak, hanggang sa pina-attend na niya yung kanyang anak. No? Ganun din. Etong isa, na nagpatuloy sa pag-attend niya, nakapag-asawa ng born again. At yung naasawa niyang born again, sobrang bait. Sobrang bait. Minsan naisip ko, baliktad ah. Kasi nasa isip ko pa rin yung style ng bata. Pero, syempre, nung naging asawa na niya, yung babae, so yung babae, siyang naglilid ng devotion nila. Nagkaanak. Yung anak ngayon, dahil pinapa-attend nila ulit sa DBBS, sipin nyo, third generation, ako pa rin yung nagturo sa kanila. Lolo at lola nila, ako na yung nagturo. Tatay, ako na nagturo. And then ngayon, apo. Mga isipin, ganun na ako. Katanda, lolo na pala. So, nagkaroon ng anak. Itong maganda nangyari. Dahil nag-iba ng style yung anak nila. As in, sobrang bait. Sobrang bait. Ngayon, ginagamit sila sa church nila. Nagbago ang lahat. Nawala yung pagkamayabang. Hindi ito minister. Isang babaeng ordinaryong nag-aaten lang sa church na na-transform sa image ni Jesus Christ. At kapag pag nakakausap ko yung anak na sinabi kong sobrang bait, as in talaga, kasalungat ng kung ano yung ugali ng lolo at ng mga tito. Dapat yung tatay niya dati. Dapat ganoon na mga minister, di ba? Maging maayos sa pakikitungo. Maging maayos sa pakikipag-usap. Huwag mayabang. Alisin mo yung yabang. Dahil sa totoo, wala ka naman may pagyayabang. Ano bang pinagyayabang mo? Bakit ang yabang mo magsalita? Ano bang pinagyayabang mo? Isipin mo mabuti, ikaw kung, kasi minsan may mga temptation din na parang gusto mong magyabang. Lalo pagkabataan pa, no? Mga kabataan talaga yan, yayabang eh. Bago ka magyabang, isipin mo, kailan ba talagang ipagyabang yan?
Ano ba talagang gusto mong ipagyabang? Bakit ang yabang mo? Yung cellphone mo? Yung talino mo? Yung ari-arian ng pamilya mo? Yung church nyo? Ano ba? Nag-graduate ka na sa Rema? Ano ba talagang pagyayabang mo? O kung naisip mo kung ano yung pinagyayabang mo, kailangan ba talaga ipagyabang yan? Ang yan, mapapahiya lang kayo. Mapapahiya lang kayo. Sa ayusin nyo yung pakikitungo nyo sa tao. Ayusin nyo kung paano kayo magsalita. Huwag magyabang ha. Pangalawa, huwag nyo nang ipalata doon sa kausap nyo na para bang mas magaling kayo. Huwag nyo itrato yung kausap ninyo na parang mas mataas ka kaysa sa kanya. Kasi hindi ka nagyayabang pero yung turing mo sa kanya, nararamdaman niya na parang mas mataas ka kaysa sa kanya. Huwag ganon. Si Apostle Paul sa mga sulat niya, babasahin natin sa mga susunod na meeting. Huwag mong ituring na ang kausap mo mas mataas siya kaysa sa'yo. O huwag mong ituring na ang sarili mo mas mataas kaysa doon sa kausap mo. Yun ang ibig sabihin. Kasi ang daming ganon. Mabait nga siyang kausap pero halata na pinaparamdam niya sa'yo na mas mataas siya. Naalala ko tuloy yung nag-open ako ng Facebook, so nagbabrowse ako ganyan. Although hindi naman ako gaano active sa Facebook, no? Pero minsan, parang ano lang, gusto ko lang mag-update ko ng mga nasa Facebook. So nagbabrowse ako ganyan, nakita ko mayroong Amerikana na binubuli yung Meksikana. Sabi niya, wag yung paglingkuran yan kasi hindi naman talaga taga rito yan, hindi naman talaga lahing Amerikana yan. So masyadong mataas ang tingin niya sa kanyang sarili bilang Amerikana. Hanggang sa napipikon siya dahil sa pagsagot ng Meksikana, nilalapitan niya, tapos ilalabas na niya sana, gusto niyang hilain para ilabas. Yung Meksikana na maliit, sinampal na yung Amerikana. Napahiya, lumabas ng store. So wag niyo nang hintayin na gano'n. Hindi man kayo sampalin physically, pero baka sa unang sentence pa lang nang sasabihin ng kapwa mo dahil masyado mong pinapakita mas mataas ka kasi sa kanya, baka mapahiya ka. Katunayan, marami akong nakikita gano'n. Kasi pag nasa, hindi kasi ako mapagsalita pagka sa public na halimbawa, gathering tapos maliban lang kung talagang kailangan nila na mayroon silang kailangan malaman sa akin, so magtatanong, doon ako magsasalita. Pero hindi ako masyadong mapagsalita. Nakikinig lang ako, nag-observe. Ganyan ako pagpupunta ako sa mga party ganyan o may gathering, hindi talaga ako mapagsalita. Nag-observe lang ako lagi at nakikinig. Pinag-aaralan ng bawat sitwasyon. Baka yung makuha akong lesson na isasama ko sa aking pagtuturo. Hindi ako ang bida. Ayaw kong maging bida pagka may mga gatherings. Ayaw ko nga yung i-acknowledge pa yung presensya mo. Kasi gusto ko nandun lang ako na walang nakakalam mo. Mas gusto ko yung walang nakakakilala sa akin. Mas gusto ko yung walang pumapansin sa akin sa mga ganung, pag may mga gatherings. Tapos bigla ka na lang i-acknowledge sa stage. Ay, nako. So pag in-acknowledge ka sa stage, syempre lahat ng mga tao titingin sa'yo. Yun yung iniiwasan ko. Ayaw kong ma-expose ng ganun. Dahil sa dami ako ng araw-araw nagsasalita ako. Araw-araw nagtuturo ako. Araw-araw may schedule ko sa pagsasalita. Kaya gusto ko naman ay makinig lang. Sa mga nag-obserbahan ko, pag may mga gatherings, bida na nga sa pulpito, bida pa sa usapan sa baba. May mga talagang napapansin akong nagyayabang talaga, tapos yung kausap niya pala, mas mayaman kaysa sa kanya, mas matalino kaysa sa kanya. Nung nagsalita siya, parang sinampal. Hindi niya akalain. Yung kausap niya na parang ambabang tignan, mas mataas pala kaysa sa kanya. Yun ang hintay mangyari yung mga ganun. Pagka ibinalik sa'yo yung mga sinasabi mo, para kang sinampal nun. Kaya safe ka kung manahimik ka na lang, makinig ka na lang. At magsalita ka sa tamang panahon. Magsalita ka kapag nararapat ng ikaw ay magsalita. Huwag kang pabida. Hindi mo kailangan magpabida. Basta okay yun na hindi ka napapansin sa isang lugar. Malayang malaya ka. Mag-i-enjoy ka nun. Pero pagka napansin ka na, alam na nila, tapos sinaknalis ka pa. Gusto ko nang umuwi pag ganon. Pero pag nasa gathering ako, na hindi na-acknowledge yung pangalan ko, nag-i-enjoy ako.
Ang dami kong pwedeng maobserbahan na maging part of the lesson. Pero once in-acknowledge na ako, unti-unti na akong titingin ng pagkakataon para makaalis sa lugar na yon. Ayaw kong maging bida sa mga ganong eksena, sa mga ganong gawain. Mas gusto ko pa yung sisilip ako sa bintana, sisilip ako kung nangyayari. Kasi nandun ka sa loob tapos tatawagin pa yung pangalan mo. Huwag niyong iparamdam yun sa inyong kausap na parang mas magaling kayo kaysa kanya. Gusto na yung oras natin. Tapusin ko lang to. Pag-aralang makinig. Huwag niyo kalimutan nyo na pag-aralang makinig. Mas effective pag ikaw ay nakikinig. Effective ang usapan pag ikaw ay nakikinig. Eto, gumamit kayo ng po at opo. Lalo na kung mas matanda sila kaysa sa'yo. Gumamit kayo ng po at opo. At kung ang kanyang designation ay mas mataas kaysa sa'yo kahit mas matanda ka pa. Yung mga kasama kong nagtuturo sa secular, sa 2 college yung pinagtuturuan ko. Yung mga kasama ko sa faculty, may mga 20s, 30s. Ako nasa 40s na. Pero alam ko na mas mataas yung designation nila. Kahit na mas matanda ako sa kanila sa edad, gumagamit ako ng po at opo sa kanila. May mga nakikita akong pastor, ang tanda-tanda na ng kausap nila, hindi man lang gumamit ng po at opo. Hindi ganun. Wala kayo sa Amerika. Wala kayo sa Europe. Sa Pilipinas kayo. Dito sa Pilipinas dapat magagalang at ang ebidensya ng paggalang, gumagamit ka ng po at opo. And then last, ilagay nyo naman sa lugar yung pagbibiro ninyo. Isa na ako sa mga mapagbirong minister. Pero nasa lugar, ilagay naman sa lugar. Kapag ako nagkamali, wala sa lugar yung aking pagbibiro, nagre-repent kaagad ako sa Lord. Lord, sorry, wala sa lugar. At kung kinakailangan ko mag-sorry sa tao, gagawin ko. Ilagay nyo sa lugar yung pagbibiro. Nasa tamang lugar pa yung biro na yon. Yung binibiro mo ba sa palagay mo, hindi siya mapipikon? Pakiramdaman nyo naman. Pakiramdaman mo kung yung tao ay sasakay siya sa biro mo o mapipikon siya. At i-revise nyo yung biro ninyo na hindi siya magiging birong sanlibutan ang dating. Walang masama sa pagpapatawa. Ang masama ay kung wala sa lugar yung pagpapatawa. Iwasan ninyong gawing katatawanan yung isang tao. At huwag niyong sanayang magpahiya ng tao publicly. Kung naging kasanayan mo na, labanan mo. Hindi tama yon. Okay? So, hanggang dito lang muna tayo. Sabagay, lesson 3 pa lang to. So, medyo marami-rami pa to. At ako naniniwala pag natapos natin yung ethics at kung kayo susunod sa mga lessons na ito, magiging effective kayo as a minister, kagalang-galang, na hindi nagdi-demand ng galang mula sa mga tao. Maging yung mga taong hindi mo pa nakikilala personally pero nakarating sa kanila ang pangalan mo, ang taas ng galang nila sa inyo. Ako nagtataka ako pag nagpupunta ako sa isang lugar na ang taas ng respeto ng mga tao, yun pala, nalaman na nila kung sino ako. Yung pinagtuturuan ko ngayon sa UCU, Urdaneta City University, pinakamalaking university ng City University, government siya. Yun ang pinakamalaki dito sa Pangasinan. Yung dean mismo ng College of Business Management and Accountancy, yun ang pinakaamo ko doon. Sa department niya ako nagtuturo. Nagtuturo ako doon ng fundamentals of entrepreneurship at saka human resource. Nagtaka ako dahil unang-una kong ma-meet yung dean. Dahil hindi pa kami nagkita, tinawagan niya ako, nagkita kami. Ang taas na kaagad ng kanyang respeto sa akin. Nahiyaga ako dahil kung pumunta doon, kahit sila may kailangan sa akin, akong pumunta doon na masyadong mataas yung respeto ko sa kanila. Pero habang pupunta ko doon, I am claiming and thanking God for His blessing and favor. Thank you, Lord, for your favor in my life.
Thank you, Lord, that I am surrounded with your favor. I'm surrounded with your blessing. Your blessing will overtake me. Pag sinabing blessing will overtake me, bago pa ako makapunta sa aking pupuntahan, nandun na si Lord na nag-work. Sobrang galang ng dean, samantalang nasa, palagay ko, 70s na yon. Sobrang galang niya sa akin na para bang mas matanda ako kaysa sa kanya. Naiirita ako. Hindi ko alam kung paano mag-react. Nandun ako sa office niya. Tawag na siya ng tawag doon sa mga kasama doon sa office. Tulungan si Sir Paul sa ganito ang gawin sa kanya. Inuutusan niya, mas matanda rin kaysa sa akin. Mga inuutusan niya na mag-serve sa akin. Bakit ganun? Ang respeto nila sa akin at lahat ng pinuntahan namin office doon sa school ay ang taas ng respeto nila sa akin. Yun pala, naikwento na ako doon ng isang member namin na nagtuturo doon, naikwento na niya ako, and then kumalat na yung balita sa lahat ng mga pupuntahan ko doon. Kaya ganun sila karespeto sa akin, bagamat hindi pa nila ako kilala personally at hindi ko pa sila gaanong kilala. Pag nakarating sa mga tao ang tungkol sa pag-uugali mo at kung paano ka magtrabaho, kung paano ka humarap, makipag-usap sa mga tao, magiging kagalang-galang ka. At ang favor susunod sa'yo. Maraming mga believers at ministers napapalampas yung blessing at favor dahil ang sama ng ugali. Hindi marunong makipag-usap sa kanyang kapwa. Hindi na transform in the image of Christ. Kaya imbis na ibibigay sana sa kanila yung favor, binabawi ng tao sa kanila. At si Lord din, syempre, sorry anak, kasi hindi pa natutupad sa buhay mo yung gusto kong matupad. So may hadlang. Baka lalaki yung ulo mo pag naranasan mo ito na hindi pa nagaganap sa'yo yung gusto kong maganap. You're blessed.